Ang lakas ng panulat ni Tertullian sa pagtatanggol sa pananampalataya, ako si Tertullian. At nais kong magsimula sa isang bagay na tila walang katuturan, ang pananampalataya ay nagiging tiyak dahil lamang sa ito ay tila imposible. Tama ang narinig mo. Kung ang lahat ng pinaniniwalaan mo ay kailangang dumaan at maging katanggap-tanggap sa iyong pag-isip, marahil ay hindi mo kailanman matutuklasan ang mas malalim na katotohanan. Pag-isipan mo, hindi ba't madalas ang hindi inaasahan ang siyang nagbabago sa kasaysayan? Ang dugo ng mga martir, halimbawa, na tila isang malaking kalungkutan lamang ay naging binhi ng simbahan. Hindi ba't nakagugulat na isipin na mula sa kamatayan ay sumibol ang buhay? Kaya naman, ito mismo ang nais kong pag-usapan kasama mo ngayon. Lumaki ako sa gitna ng kulturang pagano. Mula sa pagkabata, ako ay itinanim sa mga klasikong panitikan, batas, pilosopiya, at sining ng pagtatalumpati. Tila nakatakda na ang aking kapalaran, sundan ang landas ng Roma, magkamit ng karangalan at prestihiyo sa imperyo. Ngunit isang bagay sa loob ko ang nagsimulang mag-alab, isang pagkabagabag na hindi ako pinayapa. Ang tanong ay simple, ngunit nakagugulo, bakit tila sinusunod ng lahat ang parehong agos, nang hindi kailanman nagtatanong kung saan ito patungo? Marahil ay naramdaman mo na rin ito, ang pakiramdam na nabubuhay ka sa isang buhay na hindi tunay na iyo, kundi isang pag-ulit lamang ng kung ano ang inaasahan sa iyo. Nang magdesisyon akong sumulat tungkol sa mga paksang Kristiyano, pinili ko ang Latin, ang matigas, praktikal na wika ng batas, at ng karaniwang tao. At alam mo ba ang nangyari? Ako ay binatikos. Dahil ang lahat ng mga intelektual noong panahong iyon ay sumusulat sa Griego. Iyon ang wika ng pilosopiya, ng kahusayan, ng mga elite. Ang paglabag dito ay tulad ng pagsagwan laban sa galit na alon. At hindi lang ito pagpili ng wika, ito ay isang pagpili ng pagkakakilanlan. Sinasabi ko sa mundo na hindi ko nais na makipag-usap lamang sa mga eskolar, kundi pati na rin sa mga simple, sa mga karaniwan, sa mga nakalimutan. At marahil ay dito ka makakakita ng pagkakapareho sa sarili mo. Ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang matapang na hakbang dahil natatakot ka sa paghatol? Dahil naisip mo, pagtawanan nila ako, ituturing nila akong mababa. Ang totoo ay ang tapang na mag-isip ng iba ay laging nagdudulot ng pagtutol. Ngunit ito rin ang nagbubukas ng bagong mga daan. Tumingin ka sa paligid, ilang beses mo na bang nakita ang sarili mo na inuulit ang parehong rutina sa trabaho, lumulunok ng mga opinyon na hindi sayo, para lamang tanggapin ka? Alam mo sa kaibuturan na dahan-dahan nitong pinapatay ang iyong pagiging totoo. Naalala ko ang isang pagkakataon na nagpresenta ako ng isang ideya sa harap ng mas matatanda, mas iginagalang na mga kasamahan, at lahat sila ay tumingin sa akin na para bang ako ay isang hangal. Ang katahimikan sa silid na iyon ay nakasusupon, at sa isang sandali ay naisip kong umurong. Ngunit hindi ako umurong. At kalaunan, ang mga salitang iyon na kinutya ay siya mismong kumalat at namunga. Nakakatuwang isipin kung paanong ang dinamikong ito ay hindi kailanman nagbabago. Tingnan, halimbawa, ang buhay ni Galileo Galilei. Mga siglo pagkatapos ko, naglakas loob siyang sabihin na ang mundo ay hindi ang sentro ng sansinukob. Ang kapalit ay pag-uusig, pang-insulto, halos pagkakawala ng kanyang boses. Ngunit ngayon, sino ang nakakaalala sa mga humatol sa kanya? Ang buong mundo ay kumikilala sa halaga ng kanyang katapangan. Ganoon din ang masasabi sa mga mas kamakailan na personalidad, tulad ni Steve Jobs, na naniniwala na ang mga taong baliw na sapat na isipin na kaya nilang baguhin ang mundo ay sila talaga ang nagbabago nito. Hindi ba't ito ang patunay na ang lakas ng loob na sumalungat sa agos ay laging nag-iwan ng mas malalim na marka kaysa sa kaduwagan na sumunod? At mayroon pang mas personal dito. Dahil hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol sa personal na buhay. Ilang beses mo nang naitanong sa sarili mo kung ang trabaho bang ginagawa mo ngayon ay tunay na nagpapahayag kung sino ka? Ilang beses mo nang nilunok ang iyong opinyon sa isang usapan dahil sa takot na magmukhang kakaiba? Ilang beses mo nang isinantabi ang isang pangarap dahil sinabi nilang imposible ito? Kung ang mga tanong na ito ay masakit, ito ay dahil ang katotohanan ay kumakalabit sa iyo. Kinailangan kong harapin ang parehong salungatan. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan ang lahat ay nagtuturo na maging isa lamang akong abogado na naglilingkod sa imperyo. Ngunit nang matagpuan ko ang pananampalataya kay Kristo, napagtanto ko na kailangan kong sumulat sa ibang paraan. Hindi lang ito isang kagustuhan, ito ay isang pangangailangan.
Alam ko na kung hindi ko gagawin ang hakbang na ito, hindi lang ang aking pananampalataya ang ipinagkanulo ko, kundi pati na rin ang aking sarili. Nakakatakot. Ngunit maniwala ka, mas nakakatakot ang mabuhay na nakakulong sa takot kaysa ang maging malaya sa panganib. At huwag mong isipin na ako ay isang bayani na walang pag-aalinlangan. May mga gabi na tinanong ko ang sarili ko kung hindi ba ako gumagawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Kung hindi ba ako makakalimutan, mawawala, o baka maparusahan pa. Dito ako nais kumonekta sa iyo, nagkaroon ka na ba ng insomnia dahil sa isang desisyon na kailangan mong gawin? Humiga ka na ba sa kama na iniisip, paano kung magkamali ang lahat? Iyan ay isang pandaigdigang pag-aalala. Ngunit ang natuklasan ko, at gusto kong tandaan mo ito ng mabuti, ay ang tunay na pagkabigo ay hindi ang magkamali, kundi ang hindi kailanman sumubok. Ngayon, kinumpirma ng mga pag-aaral sa psikolohiya ang ipinahiwatig na namin noon pa. Ang mga taong kumukuha ng kinakalkulang panganib at nabubuhay ayon sa kanilang prinsipyo, ay may mas mataas na antas ng kaligayahan at layunin. Sa kabilang banda, ang mga gumugugol ng buhay sa pagsisikap na ma-please ang iba ay madalas na nagtatapos na mapait, na may pakiramdam na nabuhay sila ng walang kabuluhan. Nakikita ko ang pattern na ito na paulit-ulit sa marami sa aking paligid na hindi kailanman naglakas loob na lumabas sa lilim. Kaya, hayaan mong magmungkahi ako ng isang bagay para sa iyo. Mag-isip ng isang bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagtatago sa likod ng komportable. Maaaring ito ay sa trabaho, sa isang relasyon, o maging sa iyong paraan ng pagpapahayag ng iyong pananampalataya at mga prinsipyo. Ngayon, sa loob ng isang linggo, magdesisyon kang kumilos ng iba. Gawin ang bagay na ipinagpapaliban mo dahil natatakot ka sa paghatol. Maaaring ito ay ang pagsasabi ng isang bagay na nakakulong sa iyong lalamunan, maaaring ito ay ang pagsulat ng pinaniniwalaan mo, maaaring ito ay ang paggawa ng isang hakbang patungo sa isang nakatabing pangarap. Subukan mo. At pagkatapos ay obserbahan kung paano nito binabago ang iyong pagtingin sa sarili. Alam kong hindi madali. Naranasan ko. Ngunit kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na piliin ang Latin sa halip na Griego, na makipag-usap sa mga simple sa halip na sa mga dalubhasa lamang, marahil ang aking boses ay naging isa lamang, nawawala sa kasaysayan. Ang katapangan ay laging isang panganib, ngunit ito rin ang tanging paraan upang mag-iwan ng pamana. At ikaw? Pipiliin mo bang manahimik para tanggapin ka o maglalakas loob kang tandaan? Habang ang marami ay nawawala sa walang katapusang pagtatalo tungkol sa pilosopiya, na sinusubukang ipasok ang pananampalataya sa makataong hulma, napagtanto ko na kailangan kong magdala ng kalinawan. Ang pananampalataya ay hindi isang gusot ng abstract na ideya. Ito ay buhay, ito ay praktikal, ito ay pundasyon. Sa kontekstong ito ko binuo ang isang bagay na tumawid sa mga siglo, ang Diyos ay isang substansya sa tatlong persona. Alam ko na, para sa ilan, ito ay tila isang pagkakasalungatan, isang kabaliwan pa nga. Ngunit sabihin mo sa akin, ilang beses ka na ring nakaramdam ng pagiging hati sa mga bahagi, hindi alam kung paano pagsasamahin ang lahat ng nasa loob mo. Trabaho sa isang panig, pamilya sa kabilang panig, espiritualidad na nakalimutan sa isang sulok, at naroon pa rin ang personal na paghahanap para sa layunin. Tila tayo ay watak-watak. Alam ko nang lubusan ang pag-aalalang ito. Ako mismo ay nabubuhay sa pakiramdam na ito. Ako ay isang abogado, orador, pilosopo, ngunit Kristiyano rin. Paano pagkakasunduin ang lahat ng dimensyong ito nang hindi nakakaramdam ng pagiging mapagkunwari sa bawat isa sa kanila? Ang formula ng Trinidad ay tumulong sa akin na makita na ang maramihang mga persona ay maaaring magbahagi ng isang esensya. Binago nito ang lahat. Nangangahulugan ito na hindi ko kailangang isakripisyo kung sino ako sa isang bahagi upang umiral sa iba. Tulad ng pagbabahagi ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ng parehong kapangyarihan, maaari akong maging marami ng hindi pira-piraso. At ikaw? Ilang beses mo nang naramdaman na kailangan mong pumili sa pagitan ng pagiging profesional o pagiging tao, sa pagitan ng pagiging mapangarapin o pagiging praktikal? Naalala ko ang isang pagkakataon na nasa hukuman ako, napapaligiran ng mga hukom at abogado, at naramdaman ko sa loob ko ang bigat ng kontradiksyon. Ang isip na sinanay sa batas ng Roma ay nakikipaglaban sa kaluluwa na nagnanais ng kasimplihan ng pananampalataya. Sa araw na yon, napagtanto ko na hindi ko kailangang pumili sa pagitan ng isa at ng isa pa. Sapat na ang kilalanin na ang aking esensya ay nanatiling pareho, anuman ang tungkulin na ginagampanan ko. Nakapagpapalaya ito.
Marahil ay naranasan mo na rin ito sa mas maliit na saklaw kapag sinusubukan mong maging isang tao sa trabaho at isang ganap na iba sa bahay. Ngunit hanggang kailan ka makakabuhay ng hati nang hindi nakakaramdam ng kawalan? Ngayon, ipinapakita ng mga modernong pananaliksik na ang mga taong nagkakahanay ng personal na prinsipyo sa propesyonal na buhay ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng kagalingan at emosyonal na mahabang buhay. Hindi ba't nakakatuwang makita ang agham na nagkukumpirma ng isang bagay na ipinahiwatig na natin noon pa? Kaya naman sinasabi ko, ang pagkakaisa ay hindi lamang isang doktrinang teolohiko, ito ay isang prinsipyo ng buhay. At ito rin ay isang lunas laban sa pag-aalala na sumisira sa marami sa kasalukuyan. Ang panloob na pagkakawatak-watak ay lumilikha ng salungatan, at ang patuloy na salungatan ay nagpapasakit. Ngunit kapag may pagkakahanay, mayroon kapayapaan. Tingnan, halimbawa, ang isang tao tulad ni Nelson Mandela. Maaari sana siyang naging abogado lamang, o aktivista lamang, o bilanggo lamang. Ngunit siya ay ang lahat ng ito sa iisang esensya, ang lumaban para sa hustisya. Ang pagiging marami ay hindi nagpira-piraso sa kanya, sa halip, ito ang nagpalakas sa kanya. Siya ang patunay na posible ang mamuhay sa iba't ibang tungkulin nang hindi nawawala ang panloob na pagkakaisa. Ngunit nakita rin natin ang kabaligtaran. Mag-isip ng mga artista na sinubukang mamuhay ng isang napakahusay na buhay pampubliko habang nagtatago ng mga bisyo at pag-aalala sa pribado. Marami ang hindi nakayanan, bumagsak sa loob dahil hindi nila natagpuan ang pagkakaisa na yon. At narito ako nag-iwan ng isang hamon, nabubuhay ka ba ng pira-piraso o bilang isang kabuuan? Marahil ay sinusubukan mong magkasya sa mga tungkulin na hindi tumutugma sa iyong esensya. Marahil ay naitanong mo na sa sarili mo, ako ba ay dalawang tao sa isang buhay? Kung ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa loob mo, alamin na oras na upang hanapin ang pakikipagkasundo sa sarili. Hindi ito tungkol sa pag-iwan kung sino ka sa isang bahagi, kundi ang payagan ang iyong esensya na magpakita sa lahat ng ito. Natutunan ko ito sa luha, sa mga gabi ng pag-aalinlangan, sa takot na hindi tanggapin kahit saan. Ngunit naranasan ko rin ang kagalakan ng pagtuklas na maaari akong maging buo sa anumang espasyo. At ngayon ay nais kong magmungkahi ng isang bagay sa iyo. Sa susunod na 7 araw, obserbahan kung kumikilos ka ng magkakasuwato sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Tanungin ang sarili, sa harap ng bawat desisyon, sinasalamin ba nito kung sino talaga ako? Itala ang iyong mga sagot. Sa pagtatapos ng linggo, tingnan kung may mga pagkakasalungatan na kailangang ayusin. Ang simpleng ehersisyo na ito ay maaaring magbunyag kung saan kahati at kung saan mo kailangang hanapin ang pagkakaisa. Huwag kang magkamali, ang mamuhay ng pira-piraso ay tila mas madali, ngunit ang pagkakaisa lamang ang nagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan. Natagpuan ko ang katotohanan ito sa misteryo ng Trinidad. At maaari mo itong matagpuan sa sarili mong buhay, kung mayroon kang tapang na harapin kung ano ang pira-piraso sa loob mo. May nakita akong bagay na labis na bumagabag sa akin. Ang mga lalaki na dapat sana ay gumagabay ng may kababaang loob ay nagsimulang ipahayag na mayroon silang ganap na kapangyarihan na magpatawad ng anumang kasalanan. Sa unang tingin, tila ito ay isang bagay na nakapagpapalaya. Ngunit agad kong napansin ang nakatagong panganib doon, kung ang lahat ay maaaring patawarin ng walang pagsisisi, ano ang pipigil sa mga tao na mamuhay sa anumang paraan? Ano ang nangyayari sa isang komunidad kapag wala ng pananagutan? Alam ko ang sagot, ang moralidad ay natutunaw, at kasama nito ang dignidad ng tao. Marahil ay naranasan mo na ang katulad nito sa mas maliit na saklaw. Ilang beses ka na ring naghanap ng palusot upang bigyang katwiran ang isang pagkakamali. Ilang beses mo nang naisip, lahat naman ay gumagawa niyan, hindi siguro masyadong masama. Ang malambing na boses na yon na sumusubok na pagaanin ang ating mga pagkakamali ay taksil. Tila ito ay nagpapagaan sa atin sa sandaling iyon, ngunit sa kaibuturan ay inihihiwalay tayo mula sa bagay na nagbibigay kahulugan sa buhay. Ang totoo ay kapag ang lahat ay nagiging katanggap-tanggap, wala nang may halaga. Naalala ko ang isang konkretong sitwasyon. Ako ay nasa isang komunidad sa Carthage, at nakita ko ang mga kapatid na dati ay matatag, nakatuon, ngayon ay nabubuhay sa labis-labis dahil naniniwala sila na sapat na ang tumakbo sa obispo at tumanggap ng pagpapatawad upang magpatuloy. Nakita ko ang mga lalaki na nagtataksil sa kanilang mga asawa nang walang bigat sa konsensya, mga negosyante na nagsasamantala sa mahihirap nang walang takot, mga sundalo na umaabuso sa kapangyarihan. Dinurog nito ang loob ko.
Paanong ang pananampalataya na nagpabago sa akin ay mababawasan sa isang alibi para sa kawalan ng pananagutan? Sa kontekstong ito ako naghanap ng isang landas na mas mahigpit, mas disiplinado. Mas gusto kong tawaging malupit kaysa makita ang komunidad na masira sa harap ng aking mga mata. At ikaw, naitanong mo na ba sa sarili mo kung hanggang saan ang iyong pagiging flexible ay naging panlilin lang lamang sa sarili? Ilang beses mo nang ginagamit ang mga parirala tulad ng walang perpekto o maikli ang buhay, kailangang sulitin upang bigyang katwiran ang mga pag-ugali na, sa kaibuturan, ay sumasakit sa iyong konsensya. Hindi ko sinasabi na kailangan nating mabuhay sa ilalim ng pagkakasala, ngunit kailangan nating mamuhay ng may integridad. Dahil kung walang integridad, ang bigat ng kawalan ay darating ng mas maaga o kalaunan. Tingnan ang kamakailang kasaysayan. Si Lance Armstrong ay ipinagdiwang bilang isang bayani sa mundo, nagwagi ng mga titulo, nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Ngunit ang lahat ay gumuho nang lumabas ang katotohanan, ang kanyang mga tagumpay ay nabahira ng doping. Ang buong mundo ay nasaksihan ang pagbagsak hindi lamang ng isang atleta, kundi ng isang pamana. Nagpapakita ito na ang talento ay maaaring magtaas ng isang tao, ngunit ang karakter ang sumusuporta dito. Kung walang karakter, ang pagbagsak ay hindi maiiwasan. Ngayon, kinukumpirma ng mga pananaliksik sa pag-ugali ng tao na ang pamumuhay sa kontradiksyon sa pagitan ng mga prinsipyo at aksyon ay nagpapataas ng antas ng pag-aalala at depresyon. Tila ang katawan at isip ay sinisingil ang utang ng panlilinlang sa sarili. Sa kabilang banda, ang mga taong nagpapanatili ng pagkakaisa sa pagitan ng kanilang pinaniniwalaan at ginagawa ay nakararanas ng mas mataas na emosyonal na balanse at kagalingan. Napansin mo na ba kung paanong ang matulog ng may malinis na konsensya ay mas mahalaga kaysa sa anumang agarang kasiyahan? Alam kong ang pag-uusap tungkol sa disiplina at integridad ay maaaring maging mahirap pakinggan sa isang mundo kung saan ang lahat ay relatibo, kung saan ang salitang tama ay tila nawawalan ng kahulugan. Ngunit ang kalabuan na ito ang siya mismong nagpagawa sa akin ng aksyon. Mas pinili kong harapin ang mga pamimintas, ang ituring na radikal, kaysa makasama sa isang pananampalataya na hindi nagbabago. At narito ako nag-iwan ng isang hamon sa iyo, sa susunod na 3 araw, pumili ng isang bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagpapahintulot ng maliliit na paglihis, maging sa mga salita, sa pinansya, sa mga relasyon, at magdesisyon kang mamuhay ng may ganap na integridad. 3 araw lamang. Pagkatapos ay obserbahan kung paano nakakaapekto ang desisyong ito sa iyong panloob na kapayapaan. Ang kalabuan ay maaaring maging komportable, ngunit dahan-dahan itong sumisira. Ang disiplina ay maaaring maging mahirap, ngunit ito ay nagtatayo ng isang matibay na pundasyon. Nakita ko ang mga buong komunidad na nawawala dahil pinili nila ang madaling daan. At ayaw kong danasin mo ang parehong kapalaran. Piliin ang integridad. Dahil ang presyo ng kalabuan ay laging mas mahal kaysa sa pagsisikap ng disiplina. Marahil ang masakit na bahagi ng aking paglalakbay ay ang mapagtanto na marami sa mga laban na ipinaglaban ko ay hindi magagapi sa panahon ko. Nakikita ko ang klero na kumukuha ng isang espasyo na lalong nagiging may pribilehiyo. Nakikita ko ang mga konsepto na ipinagtanggol ko ng may pag-ibigan na binabaliwala o binabaluktot. Tila ito ay sumisigaw sa disyerto. At naramdaman mo na ba yan? Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na ang ginagawa mo ay tila walang epekto, na para bang ito ay hindi nakikita? Naramdaman ko rin. Ngunit sa sandaling ito naintindihan ko ang isang bagay na mas malaki, ang pamana ay hindi ipinanganak mula sa pagmamadali, kundi mula sa pagiging matatag. Sumulat ako na alam na marahil ay hindi ko makikita ang mga bunga. Sumulat ako para sa higit pa sa aking sarili. Tinanong ko ang sarili ko, magkakaroon pa ba ng epekto ang aking mga salita kapag wala na ako rito? At alam mo ba kung ano ang sagot? Pagkatapos ng mga siglo, pinag-uusapan pa rin nila ako. Nagpapaisip ito sa akin, at ikaw, nag-isip ka na ba kung ano ang iwan mo kapag wala ka na? Nagkaroon ng isang gabi na lalo akong tinatakan ng katotohanan ito. Ako ay nag-iisa, pagod sa dami ng batikos at sa pagkakita ng maliit na resulta. Kinuha ko ang isang pergamino at halos sumuko na sa pagsusulat. Halos. Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang isang tao, sa isang malayong panahon, na nagbabasa ng aking mga salita, at nakakahanap ng lakas sa mga ito upang hindi sumuko. Nagbigay ito sa akin ng sigla. Sumulat ako hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap.
Marahil ay kailangan mo rin ito ngayon, ang tumigil sa pamumuhay lamang para sa sandaling ito, at magsimulang magtanim ng mga binhi para sa mga henerasyon na hindi mo na makikita. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga lalaki at babae na nabuhay ng ganito. Hindi nakita ni Martin Luther King ang pagtatapos ng pakikibaka para sa pagkakapantay-pantay ng lahi, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbabago. Si Nelson Mandela ay nagtagal ng mga dekada sa kulungan, hindi alam kung makikita niya ang kalayaan, ngunit ang kanyang pagiging matatag ay nagbigay inspirasyon sa isang buong bansa. Ano ang ipinapakita nito sa atin? Na ang pamana ay hindi nakasalalay sa haba ng buhay, kundi sa bagay na pinipili nating ibigay mula sa ating sarili, araw-araw. Ngayon, kinukumpirma rin ng agham ang prinsipyong ito. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang mga taong may pakiramdam ng layunin na mas malaki kaysa sa kanilang sariling buhay ay nagpapakita ng mas maraming katatagan sa harap ng sakit at maging ng mas mahaba na buhay. Ang mamuhay lamang para sa ngayon ay tila kasiya siya, ngunit ang layunin ng pangmatagalan ang nagbibigay ng malalim na kahulugan sa buhay. Tanungin ang sarili mo, ang mga oras bang ginugugol mo ngayon sa mga distraksyon, sa mga bisyo, ay maaalala? O ang iyong buhay ay magkakaroon ng kahulugan dahil naglakas loob kang magtanim ng isang bagay na namumulaklak kalaunan? Alam ko, maaaring maging mabigat isipin ang pamana kung marami pa ring kailangang ayusin sa kasalukuyan. Ngunit ang totoo ay ang pamana ay hindi isang bagay na itinatayo mo lamang sa huli, ito ay isang bagay na itinatayo mo sa bawat desisyon ng ngayon. Ang bawat salita na sinasabi mo, ang bawat kilos na pinili mo, ang bawat pag-ugali sa harap ng kawalan ng katarungan ay sumusulat sa kasaysayan na babasahin ng iba. At narito ako nag-iwan ng isang hamon para sa iyo. Sa susunod na 7 araw, gumawa ng isang bagay ng may layunin na iniisip ang mga susunod na henerasyon. Magtanim ng isang puno, magturo ng isang bagay na mahalaga sa isang anak o sa isang kaibigan, sumulat ng isang liham tungkol sa iyong pinaniniwalaan, tulungan ang isang tao nang hindi umaasa ng kapalit. Sa pagtatapos ng linggo, tanungin ang sarili, kung wala na ako rito, nagdulot ba ito ng pagbabago? Ang simpleng ehersisyo na ito ay maaaring magpabago sa iyong pananaw sa sarili mong buhay. Natutunan ko na hindi natin laging nakikita ang mga bunga na itinanim natin. Ngunit sila ay sumisibol mas maaga o kalaunan. At kailangan mong magdesisyon, kapag ang iyong buhay ay alaala na lamang, maaalala ka ba sa bagay na kinonsumo mo o sa bagay na itinayo mo? Ang oras ay lumilipas, ang buhay ay naglalaho, ngunit ang pamana ay nananatili. At ang iyong iwan ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang tao, tulad ng pagdating ng aking mga salita sa iyo ngayon. Kung may isang bagay na nais kong dalhin mo mula sa bidyong ito ay ang lakas ng loob na mamuhay ng may katotohanan, nang hindi nagtatago sa likod ng mga maskara, nang hindi nawawala sa pagkakawatak-watak, nang hindi nagpapadala sa moral na kalabuan. Dahil iyan ang nagtatayo ng isang pamana na nananatili. Ang ginagawa mo ngayon ay maaaring tila maliit, ngunit ito mismo ang humuhubog sa bukas. At kung nakarating ka hanggang dito, nagawa mo na ang isang mahalagang hakbang. Ngayon ay inaanyayahan kita na umakyat pa ng isang baitang sa paglalakbay na ito ng karunungan, upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Ang susunod na video ay lumalabas na sa iyong screen, at dito ay palalalimin pa natin ang paglalakbay na ito. Maraming salamat sa iyong atensyon, isang karangalan ang ibahagi ang oras na ito sa iyo, at hinihintay kita sa susunod na video.